Hindi natin alam kung anong pakay nito pero dalawang barkong pandigma daw ng Russian Navy ang bumisita sa Pilipinas, no? Advanced Anti-Submarine Warship, mga tol. Alamin natin tong balitang to, mga kapatid, mula kay John Reps. Yan. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng balita, reaction video and commentary about sa mga pangyayari ngayon sa loob ng ating bansa, sa labas, mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Breaking news, dumaong sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng Russian Navy bilang bahagi ng kanilang malayuang paglalayag. Bukod pa dyan, ay dumating din ang isa sa mga advanced na barkong pangdigma naman ng India. Anong mga barko kaya mga ito at ano ang mga kakayahan nito? Alamin ang buong detalye mamaya. Matapos ang mga sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea ay dumaong sa Maynila noong Lunes ang dalawang barkong pangdigma ng Russia na Admiral Tribuz at Admiral Panteliv ng Pacific Fleet ng Russian Navy. Ang pagdaong ng mga ito sa Maynila ay bilang bahagi umano ng kanilang long-distance mission program sa Asia-Pacific region ayon sa Russian Ministry of Defense. Ang dalawang barkong pangdigma ng Russian Navy Pacific Fleet ay mananatili sa daungan ng Maynila hanggang ngayong araw, December 14. Ang mga crew ng barko ay magho-host din umano ng mga kaganapan sa open house sa panahon ng mga stopover. Ang malayuang paglalakbay ng mga barkong pangdigma ng Pacific Fleet ng Russia na binubuo ng Admiral Tribuz, Admiral Panteliv at ang medium-size na replenishment oiler na Pichinga ay nagsimula pa sila sa paglalayag noong Oktubre at ngayon ay nasa Pilipinas na sila at winelcome naman sila ng mga hukbong dagat ng Pilipinas. Ito ka-alliance din to ng kaalyadong bansa ng ng China, mga tol. Etong Russia. Ito naman kaibigan din natin. Malaki rin ang utang na loob sa atin ng Russia, mga tol, no. So, ewan ko lang kung sakasakaling daraan sila sa West Philippine Sea, 'di ba? Indo-Pacific. Hindi naman siguro sila haharangin o aanuhin ng China, no. Takot lang ng China diyan. 'Di ba? Takot lang ng China diyan kay Putin. Samantala, bukod sa mga barko ng Russia ay nakadaong din ngayon sa Maynila ang isa namang advanced na barkong pangdigma ng India na INS Kadmat. Isa itong anti-submarine warfare na nakadisenyo upang maditik ang mga submarine ng kalaban. Bukod pa dyan, ay kargado din umano ito ng mga torpedoes, anti-aircraft at mga missiles. Isa ang India sa mga bansang sumusuporta sa Pilipinas lalo na pagdating sa West Philippine Sea. Plano daw talaga ng India na makipagkasundo sa Pilipinas para sa maritime security engagement, magsanay at magpalitan ng kaalaman ang kanilang mga navy at gumawa ng mga maritime patrol sa West Philippine Sea. Nakakatuwa, no, ang dami nating nagiging kaibigan, no. Ang daming mga bansa na sumusuporta sa atin, mga tol. At balita ko, mga tol, no, si Senator Robin Padilla nagsalita na daw, mga kapatid, no. Ang suggestion niya ay magkaroon tayo ng sea airplane na gagamitin sa resupply mission. Siguro nakita-kita niya na rin, no. Na oo nga, no, talagang binobomba ng water cannon ng China yung mga barko ng Pilipinas, no. No? Kung gawa na lang kaya tayo ng sea airplane na lang, no, para ang problema naman, mga tol, hindi naman nakakaligtas sa China kahit na panghipapawid ang natin, eroplano natin, eh. Yung mga eroplano hindi rin nakakaligtas sa kanila, pinapaputukan nila ng flare, 'di ba? Hinaharas din nila 'yun, mga tol, gano'n katindi, eh. No, natin, no, forward natin, mga tol, kasi ito tungkol lang naman 'to sa pagbisita ng mga barko dito sa Pilipinas, eh. Dako tayo dun sa video naman ni Senator Robin. Ito mula kay John Reps pa rin, mga tol, no. Senator Robin Padilla, seaplane ang gamitin sa resupply mission sa West Philippine Sea para hindi maharang. Sabing gano'n. So, 'di ba, nung nakaraan sigasig niyang sinasabi na wala naman nangyari dati, 'di ba? Narating niya na daw 'yun, eh, bangka lang daw gamit niya, 'di ba? Siguro ito napansin niya sunod-sunod yung mga videong ginagawa ng China, hindi niya kasi puwedeng itanggi 'to, eh.
may mga video eh, 'di ba? Hindi niya puwedeng itanggi may mga video eh. So siguro naisip niya, oo nga tama nga sila, 'no? Agresibo nga talaga 'tong incheck mga tol. So eto pakinggan natin. Dahil sa sinira ng Chinese Coast Guard ang isang supply boat ng Pilipinas, sasagutin ng Armed Forces of the Philippines ang lahat na gasto sa pagpapaayos nito. Pero ang isang senador ay may panawagang dapat bilhin ng Pilipinas para gamitin sa resupply mission. Sasagutin ng Armed Forces of the Philippines ang gastos sa pagpapaayos ng ML Kalayaan na sinira ng China Coast Guard sa West Philippine Sea noong linggo ng umaga. Dahil sa high pressure cannon na ginamit ng China Coast Guard, kabilang sa mga nasira sa ML Kalayaan ay ang makina, Grabe, portable power generator, windshield, at electronic at navigation equipment. Ganyan na nagagawa nung nung water cannon, ang lakas. Ngunit maaaring tumaas pa rin ang magnitude ng repair works. Ito ay sinabi ni Commander Ariel Joseph Coloma, ang tagapagsalita ng Western Command, sa mga mamamahayag noong Martes ng hapon. Pero may mungkahi ang isang senador, kahilingan na dapat bilhin ng Pilipinas upang gamitin sa resupply mission sa West Philippine Sea. We recognize Senator Robin Hood Padilla for his privileged speech. Nais ko lamang pong ibahagi po sa inyo ang isang maiksing kwento. Napakaiksi lang po nito. Ayan na. Nitong nakaraang Biyernes ay nagkaroon po ng pagkakataong makadaupang palad po ng inyong lingkod ang mga miyembro ng Philippine Navy. Sa pangunguna po ni Sir Dennis Roselio, Philippine Navy, sa mismong tanggapan po ng Naval Air Wing sa Naval Base Heraclio Alano, Sangley Point, Cavite City. Isa po sa naging sentro ng aming talakayan ay kasalukuyang sitwasyon sa dagat kanluran ng Pilipinas. Isa na rito ang hinaharap na hamon ng ating hukbo pagdating sa pagsasagawa ng resupply mission sa mga tropang nakaistasyon sa ating karagatan. Ginoong at ginang tagapangulo, naging bahagi po ng aming diskusyon ang masidhing pangangailangan po ng ating tropa ng makabagong kagamitan sa pagpapatrolya, kabilang narito ang multipurpose amphibian aircraft. Para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang amphibian aircraft ay uri po ng sasakyang panghimpapawid na kayang mag-take off at lumapag sa lupa at tubig. At ito po ay pwede ding gumamit ng airspace law at maritime law. Makakatulong po ang MPAA sa mas mabilis na pagsasagawa ng supply mission na hindi mangangailangan po ng escort at hindi mabibinbin sakaling may mga humarang sa ating mga watercrafts. Halimbawa po, imbis na 1.5 araw ang aabutin ang resupply mission patungong BRP Sierra Madre, kakayanin pong makompleto ang paghahatid ng supply sa loob ng 5 hanggang 8 oras sa pamamagitan ng amphibian aircraft. Malaki po ang magiging tulong ng aircraft na ito sa pagpapatrolya, hindi lamang sa dagat kanluran ng Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang isla ng ating bansa. Ito po ay magiging mabisa rin sa pagsuporta sa humanitarian assistance and disaster response, rapid damage assessment, and needs analysis, search and rescue sa karagatan. Maritime air surveillance, intelligence, surveillance, and reconnaissance, at iba pang tulad na misyon. Ginoong at ginang tagapangulo, batid po natin ang patuloy na pagbabago sa level ng ating pangangailangan sa depensa, bunsod na rin ng umuusbong na makabagong hamon sa seguridad na ating hinaharap. Dahilan po sa ganap na pangangailangan ito, hinihiling po natin na mabigyan ng prioridad ang pagbili ng MPAA para sa ating Philippine Navy. Batid po natin ang pagkasensitibo ng pagtalakay sa iba pang mga detalye ng paksang ito sapagkat bahagi po ito ng ating pangbansang depensa at seguridad. Kung kaya naman po bukas ang MPAA Technical Working Group upang pribadong sumagot kung sakali
sa anumang mga magiging katanungan ng mga kagalang-galang na membro ng lupong na ito. Maraming salamat po, Ginang at Ginoong Tagapangulo. Oy. Mabuhay ang Pilipinas. Ang So, approve dito no si Senator Robin mga tol. Unang-una, hindi naman niya pinagtatanggol ang China at batid niya yung talagang hamon na hinaharap ng ating mga kasundaluhan, PCG, partikular mga kapatid kapag nagsasagawa ng resupply mission. Sana lang talaga itong mungkahi niya. Well, wala namang masama sa mungkahi niya mga tol eh. Maganda nga yan, talagang makakatulong. Imbis na kalahating araw naglalakbay at marami pang interference, 'di ba? Marami pang harang diyan, magagawa ng 5 hanggang 8 oras na biyahe lang. Basta wala lang magpapalipad na eroplano mula sa China na haharang din dito at magpapakawala ng flare. Katulad nung ginagawa ng China sa Canada, 'di ba, sa ibang bansa mga tol. Kasi talagang bulas 'yun eh. Bully talaga yung mga 'yun eh, no? Sana walang gumawa nun at 'pag ginawa pa rin nila 'yan mga kapatid, 'yan makikita na talaga natin kung ano ang kakayanan pa ng Pilipinas mag-isip ng panibagong diskarte mga tol, no? So tuloy natin. multipurpose amphibian aircraft na isang seaplane ay orihinal na proyekto noon para sa AFP Modernization Program sa Horizon 2. Ngunit hindi ito nakuha noon mga kabayan dahil prioridad nila ang iba pang mga kagamitan noon. Pero kung talagang kailangan nilang gumamit ng mga sasakyang panghimpapawid para sa resupply mission, ay mayroon namang mga helicopter na minsan nang ginamit noon para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Uy, At naman pala bakit hindi na lang nila uli gawin iyon? At Oh. bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Ayun naman pala eh, 'di ba? Kayang-kaya naman pala ng AFP gawin 'yun eh, 'di ba? Yung mga helicopter na ganyan. Sabagay, napakarami nating ganun mga tol. 'Di ba? Bakit hindi na lang nila ulitin 'yun, 'di ba? Para makita lang siguro ng buong mundo na talagang ganito ka-agresibo ang China, mga tol, no? Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga tol dito sa mga balitang napanood natin sa pagbisita ng mga barko, ibang barko sa Russia at saka ng India? At eto sa mungkahi ni Senator Robin Padilla mga tol, no. Hindi natin siya aanuhin ngayon dahil medyo ano naman eh, okay naman yung mga sinasabi niya rito mga tol eh. Pero tulad nga nung sinabi naman ni John Reps, nagawa naman na pala dati ng AFP, 'di ba? Mag-resupply mission katulad ng helicopter na gamit nila dati. Ba't di na lang nila ulit nila gawin ngayon yun, 'di ba? So ano sa tingin nyo? Comment kayo sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.